Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay October 10, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong dalawang bagyo at isang low pressure area na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility at isa na nga dito yung dating bagyong si Jenny kung saan huli itong namataan sa layong 1,025 kilometers west of extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan ay wala na nga itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pang bagyo na minomonitor natin na si Typhoon Bolaven ay huli namang namataan sa layong 2,385 kilometers east of eastern Visayas. Nananatiling mababa yung tsansa nito na pumasok sa loob ng ating area of responsibility at sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 1,170 kilometers east of eastern Visayas. At ayon sa ating latest analysis, ay nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo within 48 hours at posible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 to 48 hours. At ayon din sa ating latest analysis, kapag nga ito ay pumasok sa loob ng ating area of responsibility, ay posible itong lumapit or mag-cross or tumawid dito sa area ng Southern Luzon, Visayas kung saan ito yung magdudulot sa mga susunod na araw ng posibleng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Southern. Maging dito rin sa bahagi ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan nga, yung trough or extension nito yung nakaka-apekto na dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao kung saan itong trough ng LPA na ito yung magdudulot ngayong araw ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At continuous monitoring nga po tayo dito sa low pressure area na ito kung saan malaki pa yung tsansa na magbago yung ating senaryo at patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. Samantala dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories at mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Kaya po tayo, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang bahagi ng Central Visayas maging ang Eastern Visayas at ang buong bahagi ng Mindanao, ngayong araw ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa Western Visayas ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas ng Miyerkules maging sa Huwebes dito sa bahagi ng Metro Manila ay magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Posibleng dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, by Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan nito. Ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan,
pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City in the next 3 days, ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Baguio City ay mula 17 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, bukas maging sa Huwebes ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng trough ng LPA. Samantala, by Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Ngunit posible pa rin yung mga panandaliang pag-ulan, dulot yan ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Legazpi City ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu bukas ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Dulot pa rin po ito nitong trough ng low pressure area. And by Thursday and Friday naman ay meron na lamang tayo ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao in the next 3 days ay makakaranas na tayo ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Meron tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan. And during severe thunderstorms, posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas yung mga pag-ulan na ito na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:47 ng umaga at lulubog mamayang 5:40 ng hapon.